Muntik na akong ma-scam nang nagpapanggap na voter para sa Miss Universe dahil gusto daw niyang mag-donate ng pera sa GCash ko. So literally, ito na yung bagong GCash voting scam para sa Miss Universe. So ang target nila ay yung mga bumoboto sa Miss Universe. Safe pa rin naman bumoto sa Miss Universe para kay Michelle D doon sa Voice for Change, number 1, para sa advocacy niya, and number 2, para sa fan vote na i-increase natin yung chance niya na makapasok sa semifinals. However, meron talagang nanamantala. Ayan. Dahil isasendan ka ng message sa cellphone mo, sa inbox mo, sa Facebook, sa Messenger, ng hindi mo kilalang tao na magpapanggap na somebody na magde-deposit daw sila or bibigyan kanila ng pera para daw makapag-vote. Ito na yung scam message niya sa inbox ko. So, gamit ang dummy account na Coridad Smith na may kapangalan na artista. Good morning. I hope this message find you well. Can I send you a money on your GCash account instead and cast a vote in my behalf? O, diba? Inuutusan talaga ako. Talagang hindi ko makuha kung paano mag-vote. By the way, I'm a legit Pinay voter. Thanks much. Tapos gumamit pa siya ng pangalan ng isang police corporal or colonel, blah blah blah. I'm not sure kung totoong pangalan ito. So, i-blur ko na lang baka sakaling pangalan nga talaga or hindi. Sinearch ko nga yung pangalan ay meron talagang discrepancy. Gumagamit siya ng pangalan ng iba. Identity theft. Kaya grabe, mag-ingat kayo kung sino yung nagme-message sa inyo. Ganito yung reaction ko. Magbibigay ng pera sa akin, tapos hindi niya alam, nahihirapan daw siya kung paano mag-vote. Tapos, nung sinabi niya na I am a legit Pinay voter, doon na ako nag-isip na, alam ko na to. Tapos, nagbigay pa siya ng police corporal na name. Alam ko na to. Hindi mo ako matitinag dito. Kaya, doon pa lang, ang daming red flags. Kaya kayo, kapag makaka-receive kayo ng ganitong letter, basahin niyo munang mabuti, and etong video na to ang guide. At panawagan din sa mga kapwa ko content creators na huwag kayong magpapaniwala kapag merong stranger na biglang nag-message sa'yo na magsisend ng pera sa'yo sa GCash at kunwari daw hindi nila alam mag-vote at ayan, ikikeme ka nila na legit voter daw sila at meron pang papulis-pulis na pangalan daw nila. Kaya huwag basta-basta magpapaniwala sa mga easy money scheme. Bakit nga ba scam ang mga ganitong message? Kaya babala ha, tignan yung mabuti itong message. So, number 1, kung bakit scam ito, yung profile. So, i-search nyo maigi yung mga taong hindi nyo kilala na magpapadala daw ng pera sa'yo. Ayan. So, chinek ko yung profile ni Coridad Smith, walang laman. May kapangalan siya na pangalan ng artista o celebrity, pero itong Coridad Smith, it is a clone and dummy account. So, dun pa lang, foul na siya. Peking profile itong nagme-message sa'yo. So, hindi mo kilala, no? Number 2, can I send you money? So, syempre, ikaw na walang kamamwang, wow, pera! Gusto ko yan. Syempre, gusto natin ang pera, pero easy money ito, no? Too good to be true. Hindi mo kilala ang taong ito, basta na lang nagbibigay sa'yo ng pera, skeptical talaga, skeptical. So yes, pwedeng scam na to talaga. And sa GCash. Tapos, meron pa. Kunwari daw, hindi daw niya alam mag-vote, mag-cast ng vote, ang dali-dali ng steps, no? So, reading comprehension talaga ang problema nito. And then number 3, by the way, I'm a legit Pinay voter. So, anong ibig sabihin niyang legit Pinay voter? So, anong vote ba ang pinagsasabi niya? Vote ba ng eleksyon or vote ng kung ano-ano or vote bang kineme? So, magtataka ka, no? Ano kayang pakay nito? Bakit voting? So, magtataka ka. So, thanks much. Number 4 is etong paggamit niya ng police corporal. Hindi ko alam kung totoong pangalan ito. So, disclaimer, etong ginamit niyang pangalan na ito, kung totoo mang taong ito, ginagamit niyang pangalan mo para mang-scam. So,
gumagamit siya ng patibong para maakit ka, and then kapag nasilaw ka sa offer niyang pera, doon ka talaga mai-scam. So, I hope etong vlog na to, sana ma-enlighten kayo para maiwasan ang ganitong scam. Paano nga ba nang i-scam ang ganitong klaseng message? Ang mangyayari kasi, kapag naniwala ka na, wow, may perang nagbibigay sa akin pero hindi ko kilala. Pero go! Syempre, kapag kumagat ka, how sasabihin mo? You just have, ang sasabihin ng scammer, meron siyang ipapadalang code. So, itong code na to sa GCash, dapat ibigay mo yung OTP, username and password mo para daw maibigay niya yung pera. So, kapag binigay mo naman yung OTP mo, yung number mo, lahat ng confidential information, there's a possibility na ihahack nila yung GCash mo. So, once na naibigay mo na yung OTP, yung PIN, wala. Block ka na and wala na sa'yo yung GCash at kukunin na nila yung pera mo sa GCash. Number 2, mechanics. Ang gagawin nila is dapat daw mag-deposit ka ng 100 pesos para makuha mo daw yung perang ide-deposit nila sa'yo na 1,000. Kapag nag-send ka ng 100 pesos, meron pang unlocking fee na 200 pesos. So, magbibigay ka ulit ng unlocking fee. Ay, sorry sir, na meron palang verification fee na 300. So, 100, 200, 300. So, 600 na ang na-scam sa'yo, no? Tapos, meron pa. Hindi ma-open yung PIN na binigay mo. So, meron pang change PIN verification fee na 400 pesos. So, ang nadali na sa'yo is 1,000. So, di ba, akala mo may 1,000 pesos na ipapadala sa'yo. Pero, hindi mo na-realize na scam ka na pala ng 1,000 pesos. O, di ba? Tapos, hindi pa yung nagtatapos. Meron pa rin talaga na paniwalang-paniwala na, hala, naibigay ko na yung pera, yung 400 pesos. Tapos, sasabihin ng scammer sa'yo, hala, sorry ma'am, wrong pala yung PIN. So, dapat mag-generate ulit tayo ng panibagong PIN. Kailangan mo mag-deposit ng 500 pesos. So, ikaw naman, paniwalang-paniwala, nag-deposit ka ng 500 pesos. So, ang na-scam na sa'yo is 1,500 pesos. Kasi ang iniisip mo, magbibigay sila ng 1,000 pesos. So, di ba? Hindi mo pa na-realize na na-scam ka, so nagbigay ka ng 500 pesos. Tapos, meron ulit silang sasabihin sa'yo na change of username. Alam ma'am, sorry, meron pang change of username fee na 1,000 pesos. So, ikaw naman na medyo na talaga, nagbigay ka ng 1,000 pesos. So, ang na-scam na sa'yo is 2,500 pesos. Ganun yon. Hanggang sa hindi pa natatapos yung realization mo, ayun, huhut-hutan ka at huhut-hutan talaga. Kaya ito na yung solution. Kapag makareceive kayo ng ganitong scam message, ang importante, huwag nyo nang pansinin, i-ignore nyo. And then, kapag nakaka-receive pa kayo ng mga ganyan na message sa ibang tao, mas maganda na lang na i-block nyo na lang. Tsaka may option naman kapag i-block mo siya, lalabas na also block new accounts that they may create para hindi na sila makapangharas sa'yo. Tapos, kapag alam mo nang medyo nakakaras ka na, ayun, pwede mo nang i-report itong mga scammer na to sa nearest police station para makapag-blotter and i-report nyo rin sa NBI para sa ganon, hindi na sila makapag-apply ng trabaho kasi mahihit sila if ever na madidiscover yung real identity nila. Kaya, I am giving you a warning na mag-ingat kayo sa mga ganitong scam, lalong-lalo na malayo pa yung deadline ng voting sa mga candidates sa Miss Universe, hindi lang si Michelle D o kaya yung mga iba pang candidates. Mag-ingat-ingat po tayo. Although safe naman talaga mag-vote. Kaya lang, merong nakikiride on na magme-message sa'yo sa text, sa inbox mo, na magsasabi na bibigyan ka daw nila ng pera, magpapa-assist daw kasi hindi daw sila makapag-vote. Ang dali-dali namang sundin yung mechanics ng voting, di ba? Kaya huwag kayong patitinag sa mga ganitong scam and be always vigilant. Kaya konting reminders lang po yan. Sana naintindihan nyo. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito. And meron na sigurong makaka-relate or baka meron na sigurong naka-receive ng ganitong klaseng message or baka
parehong-pareho yung sinend sa akin at sinend sa'yo. Kaya mag-ingat kayong lahat. Okay? So, that's it guys. Thank you so much and have a nice day and happy supporting. O, di ba? Kaya wag tayong titigil sa pag-support kay Michelle D.